Hindi lahat ay maniniwala at tatanggap sa atin. Subalit, magbabago ba tayo ng paninindigan dahil sa iba? Hindi. Ang tama ay tama. Ang mabuti ay mabuti, kahit hindi sila maniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sumagot ang mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko mga Diyos kayo?" Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring ipawalang bisa ang sinabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking magawa kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Kaya't tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit natakasan niya sila. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbabautismohan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay steadfast. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection, ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries, nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, ikaw ba'y may matibay na paninindigan sa iyong pananampalataya? O madalas, yung bang pananampalataya natin ay madaling bumagsak, madaling manghina, lalong-lalo na sa oras ng mga pagsubok, sa oras ng mga hamon sa buhay natin. Baka ganito tayo. Baka madali tayong panghinaan ng pananampalataya. Mga kapatid, supposedly, faith strengthens us. Yung pananampalataya ang siyang nagpapatatag sa atin. At dapat tayo rin ay nagsusumikap na patatagin ang ating buhay pananampalataya. Kung gusto mong patatagin ka ng pananampalataya, dapat pinapatatag mo rin ang iyong pananampalataya. Kaya nga, if there is a good investment sa buhay, invest in faith. No? Mag-invest tayo sa pananampalataya to deepen our faith. Kasi kapag malalim ang ating buhay pananampalataya, patatatagin din tayo nito sa oras ng mga pagsubok sa ating buhay, sa mga hamon, problema, bigat ng buhay natin. Kasi sa buhay natin, let us admit, hindi lahat ng tao
ay tatanggap at maniniwala sa ating mga sinasabi. Maging ang buhay, hindi sa lahat ng pagkakataon, pabor ang buhay sa atin. So kapag ba hindi na tayo pinapaniwalaan o kaya naman ay marami ng mga tao ang kumukontra sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, basta-basta na lang ba tayong bibitaw? Basta-basta na lang ba nating iiwanan o tatalikuran ang ating pananampalataya? Dahil yung mga tao sa paligid natin ay hindi sumasang-ayon sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala. Tungkol sa katotohanan, kapag ba yung katotohanang alam natin, pinaninindigan natin, ay hindi katanggap-tanggap at hindi pinapaniwalaan ng mga tao sa paligid natin, bibitaw na rin ba tayo sa katotohanan? Mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang katotohanan ay katotohanan, ang kabutihan ay kabutihan, kahit marami sa paligid natin ang hindi ito pinapaniwalaan. Kahit ikaw na lamang mag-isa ang naniniwala sa katotohanan, as long as yung katotohanan pinapaniwalaan mo is really the truth at yung kabutihang pinapaniwalaan mo is really goodness, panindigan mo ito. Hindi ito nakadepende sa mga tao sa paligid mo. Kaya nga dito sa ating gospel, nakita natin kung gaano katibay at katatag si Jesus sa kanyang paninindigan that He is the Son of God. That He is God. Hindi ba't ito yung hindi matanggap ng mga Hudyo na ipinapantay ni Jesus ang kanyang sarili bilang Diyos? Siya yung anak ng Diyos. At magpahanggang gayon, mayroong mga taong hindi matanggap si Jesus na Diyos. Para sa kanila, tao lang si Jesus. Bagamat malinaw na sinasabi sa Ebanghelyo yung paninindigan that Jesus Himself claimed that He is God, that He is the Son of God. Si Jesus ba, hindi niya ito paninindigan kasi ayaw siyang paniwalaan ng mga Hudyo? Siya'y nanindigan kahit na ikapahamak niya ito. Na itong mga Hudyo handang patayin si Jesus by means of stoning dahil inaakusahan siya ng blasphemy against sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, tingnan natin sa buhay natin. Are we ready to take risk because of our faith? O kapag ikakapahamak na natin, yung pananampalataya ang unang-una nating tinatalikuran. Kapag na-challenge na tayo sa pananampalataya, iiwanan na lang natin itong basta-basta. Marami pa naman ngayon yung parang namamalengke na lang, yung marketplace Christianity, no? Yung bang hindi lahat ng pananampalatayang Katoliko ay tinatanggap, kung ano na lang yung pabor, kung ano na lang yung kaaya-aya sa pandinig, yun na lang ang ating tinatanggap. Parang namamalengke, namimili ka na lang ng paniniwalaan mo at hindi mo isinasabuhay yung buong pananampalatayang Kristiyano, pananampalatayang Katoliko. Mga kapatid, what we need today, what we need nowadays, ay yung mga Kristiyano, mga Katolikong solid ang pananampalataya. Matatag, matibay ang pananampalataya. Steadfast. At kung may mga taong ayaw maniwala sa atin at ayaw sumampalataya sa ating pananampalataya, it's alright. Kung hindi nila tanggapin, it's okay. Go to the next. Hindi man sila maniwala, meron at meron pa rin tatanggap at maniniwala sa iyo. Focus on them. Don't focus sa mga taong nagre-reject, nagpapahina ng loob, at gustong iwanan mo yung paninindigan mo. Just like Jesus in the Gospel, umalis siya. Pumunta siya doon sa may lugar na kung saan nagbabautismo si Juan Bautista dati. At doon maraming sumampalataya kay Jesus, maraming naniwala sa Kanya. Ganon din po sa buhay natin. Hindi man lahat, pero meron at merong maniniwala, magtitiwala at sasampalataya sa ating sinasampalatayanan. Live your faith. No? Live your faith. Especially kung ikaw ay nasa ibang bansa
na kung saan ay minority ang Kristiyano, minority ang mga Katoliko. It is time for you to live out your faith. No? Of course, but mag-iingat dahil lalong-lalo na sa mga lugar na kung saan persecuted ang mga Christians. No? But live your faith by means of putting quality in your life. Putting much love, putting much hope and faith. No? And they will wonder, bakit ang taong ito ay sobrang mapagmahal? Because you are a Christian. Because you are a Catholic. Live a quality life as Christians, as Catholics. Kahit minsan mahirap, kahit challenging, be faithful, be steadfast. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, patatagin mo ang aming kalooban, ang aming buhay, pananampalataya, sa harap ng mga pagsubok at paghihirap at mga hamon ng buhay na ito. Sa tulong ng iyong awa, amin itong magagawa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.